May panibago na namang kontrobersyal na statement si Senator Robin Padilla at dahil dito nababatikos siya, no? Well, nalalait sometimes dahil nga po nakikita na parang ang kanyang mga opinion at mga proposals ay mukhang hindi pang magaling na mambabatas. Well, given si Robin ay hindi naman nagtapos ng program in college na pwedeng makakontribute sa pagiging magaling na legislator, mga kababayan, dahil nga senador, artista nga, di ba, sikat. But, well, what can we do? Top 1 yata ito sa 2022 elections, mga kababayan. Besides, na-appreciate ko si Robin Padilla dahil ang alam ko, guest candidate lang ito ng Uniteam. Hindi siya part ng Uniteam, pero top 1. Maybe check natin ano. Dali. So sinabi ni Robin na sunugin ang pera. Robin Padilla rank in Senate elections. Tingnan natin para sino yung top 1. I think si Robin yung top 1 eh. Dali. Isisingit lang natin. Oh, ayan, galing sa ABS-CBN, mga kababayan. From action star to number 1 senator, how Robin Padilla got here. This was in May 10, katatapos lang ng elections. Top 1, tama ako, tama ang pagkakaalala ko. Well, bakit nga ba malapit sa mga Pilipino si Robin Padilla? Well, bukod sa pagiging artista, and may itsura, and nagpalit pa ng kanyang relihiyon, ibig sabihin na napanalo ni Robin hindi lang ang puso ng mga Katoliko but na-appreciate din lalo ng mga Muslim. Plus, kaibigan pa at supporter ni Tatay Digong. So, yung ibang artista, lalo yung mga Pinklawan, batik-batikos kay PRRD nung panahon na siya ang nakaupo, hindi ba? Sinisiraan, balahura raw, mamamati tao, berdugo. Robin, on the other hand, appreciated and admired PRRD. So, and of course, PRRD in return ay binigyan ng pardon si Robin, right? Kasi maganda naman ang ginagawa ni Robin Padilla sa loob ng kulungan noon dahil nga, I think, nahulihan siya ng armas, non-bailable pag nahulihan ng mga baril, di ba? Tawag doon, illegal possession of firearms. So, hindi ka makakapagpiyansa. Pero dahil nga may power to give pardon si PRRD, ay binigay niya kay Robin yung presidential pardon, kaya nakalabas si Robin. And ayun nga po, eventually naging supporter or maybe supporter na from the beginning. And then, yan nga, malapit sa mga Duterte si Robin Padilla. Nung tumakbo si VP Sara bilang Vice President noong 2022, ay sinamahan ni Robin despite na hindi siya part ng Uniteam. So, medyo controversial nga po itong suggestion ni Robin Padilla na sunugin ang pera ng Pilipinas at tinataasan ito ng kilay ng mga matatalino, no? But despite na ako rin, mga kababayan, ay frustrated na hindi na i-push ni Robin yung kanyang campaign promise noong 2022 na kapag siya'y nanalo ay itutulak niya yung federalism, hindi naman natin pwedeng i-blame ito kay Binoy alone. Dahil kahit na mag-propose siya na, di ba, mag-transition tayo to federalism para ang yaman ng Pilipinas ay hindi nakakoncentrate sa Maynila, kumbaga may pag-asang umasenso rin yung ibang bansa kung hindi na centralized ang gobyerno, na Manila na lang lagi ang nagdedesisyon para buong sa Pilipinas. Deserve kasi ng Philippines ang federal form, no, katulad ng US, 'di ba? Dahil lalong-lalo na watak-watak tayo, binubuo ng kapuluan ng Pilipinas, mas maganda po na magkaroon din ng chance yung ibang provinces, no, and islands na umasenso para yung kanilang mga mamamayan doon na hindi na magkumahog lumuwas ng Maynila at maghanap ng kapalaran, ano, sa Luzon. So, bakit nga ba gusto ni Robin na sunugin ang pera? Hindi lang po yung mga matatalino ang nagkikritik kay Robin na ba't mo susunugin, hindi naman yan lang ang ways of corruption. Hindi naman sa physical na pera lang, diba, nakakapangurakot ang mga politiko. Ito rin po mga ordinaryong mamamayan, tataasan talaga ng kilay si Robin dahil ba't mo susunugin, pambili ng tao yan. Baka pwedeng bawiin ang pera ng mga politiko o yung mga ninakaw at ang mga maleta nilang pera at ipamigay na lang sa mahihirap. Total pera ng Pilipinas ang ninanakaw at kinukurakot. I-distribute na lang sa mga Pilipino, lalo kailangan ng mga tao. Lalong-lalo na po ang mga nakatira sa, 'di ba, sa Katuloy, sa Maynila.
at ang mga mahihirap ng pera para makaraos naman sa pang-araw-araw, no, makatulong sa kanilang mga binibili at ginagastos sa araw-araw. So, very controversial indeed. Pero alam niyo mga kababayan, ipagtatanggol ko si Robin dito dahil maybe isa ito sa way rin para mapilayan ang mga magnanakaw. Isa siguro sa first approach, if not the final approach, no? Para tuwing, dapat ganun eh, tuwing may ganyan, kumbaga nananakaw ang pera ng Pilipinas, paltan, right? Mag-generate, mag-print ng panibagong bill, and then yung luma and even itong bagong release na polymer bill na to na may mukha ng agila instead of mga tao, no? Eh mawala ng value. So kung ano man yung kinulimbat na mali-maleta na katulad ng pinakita ni Zaldico, again, iisa lang yun, DPWH lang yun na. May iba pang departamento, mga kababayan, na may corruption. Yung mga binulgar ni Zaldico, wala pa yata yun sa ilang pictures meron na pinablish si Zaldico. Ipagpalagay mo ng yung delivery niya ay kahit mga 20 photos yon nang may merong 400 million, 500 million, merong 1 billion delivery. So, hindi pa yun umaabot ng 100 billion, mga kababayan. Pero teka muna, ang sabi ni Zaldico, linggo-linggo may delivery. Ilang linggo meron sa isang buwan, right? Kung twice a week, sabi ko nga mag-estimate tayo, kung twice a week nagdi-deliver, at 2 billion ang delivery. Kung 4 na linggo meron ng isang buwan hanggang 5 linggo or 5 weeks, merong nadi-deliver pagpalagay mo na more or less, no, less than 10 billion. And sa 1 year, sa 1 month, tama ba ang estimate ko? Nasa 1 month na nga, mga 10 billion. Sa buong taon, merong 120 billion. Yun lang ang kayang i-deliver ng tao ni Zaldico. Baka nga may iba pang taga-deliver eh. 'Di ba? Hindi lang naman ang kaba ng bayan ang ninanakaw, mga kababayan. Pinagbebenta rin yung mga GOCCs natin, yung mga kumikitang korporasyon na pag-aari ng Pilipinas, pinagbebenta sa private individuals, private sector, private companies, businessmen, kung sino pa. Imbis na may kinikita ang negosyo ng gobyerno ng Pilipinas, ay benta na doon sa ibang kaibigan nila o kakilala. Nababawasan yung kinikita natin. Even itong mga katulad nung alleged Okada bribery, right? Yung heavy luggage na deliver sa Okada, maraming pinagnanakaw na pera. Eh, ang budget ng Pilipinas, trillion saan napunta? Trillion. 6 trillion, 6.7 nga ang 2026. Tama ba? Halos 7 trillion ang 2026. Saan napupunta ang pera, mga kababayan? But out of desperation, kaya siguro sinabi ni Robin na sunugin ang pera na yan. Or alisan ng value, mag-print ng panibago kung talagang seryoso ang Pilipinas na pigilin ang korupsyon. Right? Kapag nag-decide ang gobyerno ng Pilipinas na dapat mawalan ng value yung lumang pera na lilibuhin, kasi for sure lilibuhin ang delivery. Kasi kung hundreds, ang dami nun, lalong bulto. So most probably ang delivery ay in thousands, pinakamalaking denomination ng pera natin, even 500. Pero syempre, kung ang isang maleta ay 50 million na puro lilibuhin ng laman at ginawa mong tigpa 500, ay 2 maleta ang bibitbitin mo. Right? Na para maging equivalent ng 50 million. So, ideal na ang i-deliver or nanakawin ng mga politiko ay yung lilibuhin. Kasi pinakamalaki. Isipin nyo kung tig-pipiso ang ninanakaw, gaano karaming maleta ang tig-pipiso. 1,000 coin for a single paper, for a single 1,000 bill. O, alin ang mas magaan? See? So, sinasuggest ni Robin na hindi lang siguro yung 1,000, maybe lahat, kung pwede nga lahat eh. Pero I think yung 1,000 pesos yung tinatarget ni Robin kasi yun nga ang, di ba, magaan na amount pero isang piraso lang kumpara sa mga lower bills. O, lalo na sa barya, mga ating, eh, metal ang barya, di ba? Nickel or whatever. Okay, eto ang sabi ni Robin. Eh kung sunugin na lang kaya natin ang mga perang ito, sabi niya, alam kong suntok ito sa buwan. Parang next to impossible, right? Literal. Suntukin mo nga ang buwan kung abot ng kamay mo, yun.
Kaya meron tayong ganyan idiomatic expressions or whatever that is. No, suntok sa buwan, impossible to happen. Hindi mo masusuntok ang buwan gaano kahaba ang kamao mo. Ay 300,000 kilometers ang layo ng buwan sa mundo natin. Ang kamay mo ba 300,000 kilometers ang haba? Suntok sa buwan, so imposible. Marami ditong maaapektuhan. Unang-una yung mga politiko. Alam naman natin yan, huwag na nating itago. Kanya-kanya ng labasan ng 1,000 yan ng pag-surrender. So halimbawa nga mga kababayan, in possession ng mga kurakot yung mali-maletang pera at nag-decide ang Pilipinas na wala ng value. Right? I-phase out, yun eh. I-phase out yung lahat ng lilibuhin, mag-iimprenta tayo ng bago. Kung ano man ang pera ngayon ng mga tao, say may hawak silang lilibuhin, punta agad sila sa bangko at manghingi sila ng bagong imprenta. Ipagpalit agad nila. And then susunugin ng bangko yung current and even yung lumang design, yung may tao pa na mukha ng lilibuhin, and also yung may imprenta ng agila. Kumbaga tatanggalan ng value or if-face out para lang ma-pressure yung mga politiko na ilabas nila yung pera kaagad, like maybe ibili nila ng ginto or whatever, ipambili na kaagad, edi mabubuking sila. Sino itong mga politiko na biglang bumili ng bahay, biglang bumili ng mga bara ng ginto or alahas or whatever, or diamonds, or mamahaling mga paintings and whatnot? Saan sila kumuha na mabubuking? Tama? Which is a very good proposal. Basahin natin. Sunugin ang mga kinurakot na pera. Radikal, o kakaiba nga, na panawagan ni Senator Robin Padilla. Sabi ng ang balita ngayon. Sa gitna ng mga aligasyon ng bilyon-bilyong pisong katiwalian, umani ng matinding atensyon ang matapang na panukala ni Senator. Well, sana susugan ito or suportahan ng iba pang mga mambabatas. Ang tanong, sinong senador ang susuporta kay Robin? Despite Robin is not as intellectual as other legislators maybe and other politicians, nasa tamang lugar ang puso ni Robin. Yun ang nakikita ko sa kanya. Maybe not perfect, but I hope actually may issue si Robin na hindi ako sure kung legit, mga ate at kuya. Meron niyang issue. I hope alam ni Miss Maharlika. Pero sana hindi totoo. But again, itatabi na lang muna namin. But so far, sa tingin ko, ang puso ni Robin ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Tama? Kaya niya ito nasasabi. And maybe this is a brilliant idea. What do you think? Kasi again, ang corruption, hindi lang doon sa physical paper. Yung mga dayaan sa mga bidding, right? Halimbawa, yung say for example, ibibigay ang kontrata sa contractor na pag-aari naman ng politiko or kamag-anak or kaibigan. That's one form of anomaly, right? Paraan ng panlilin lang sa Pilipino, pagnanakaw ng pera ng bayan and all that. So, kung susunugin mo ang pera, baka lahat maapektuhan. Pero again, desperado na nga tayo. Wala namang balak si Iwi na itigil ang corruption or wala siyang kakayahan. Kung wala man siyang balak, ano ba? Wala siyang balak or wala siyang kakayahan? Kasabwat ba siya or lampa lang? Or hindi na niya makontrol ang mga magnanakaw na politiko? Teka muna, tumakbo ka bilang leader tapos hindi mo kayang baliin ang sungay ng mga nasasakupan mo. Ay, teka muna. Baka pwedeng bumaba ka na sa pwesto. Inutil ka eh. Hindi kayo ginagalang, hindi kayo kinatatakutan, tapos ang gusto nyo, patahimikin ng mga kritiko nyo. Ay, sirang tuktok, baka kasabwat. Tama? Okay. Ito ang diwa ng Senate. Oh, talagang naggawa siya. Okay. Ang panukala ni Robin ay sunugin o tuluyang tanggalin sa sirkulasyon ang mga kinurakot na pera, particularly siguro yung lilibuhin. Ito ang diwa ng Senate Resolution number 192 kung saan hiniling ng senador sa Bangko Sentral, ng Bangko Sentral ng Pilipinas na reviewin at ikonsidera ang pag-demonetize ng 1,000 banknotes na inilabas mula Enero 1 ng taong 2020, 2020 taon hanggang Setyembre 30, 2025. Or ibig sabihin, yun ang bill na di ba meron niyang parang, what's that number?
serial number. Di ba may serial number ang pera? So kung ano yung inimprenta ng 2020 hanggang, biro mo hanggang panahon pa ni Tatay Digong ito, hanggang 2025 ng Setyembre, ay sunugin or paltan and yun nga, para mabuking, para lumabas. May serial number eh. Para kay Padilla, kung cash ang ginagamit sa korupsyon, cash din ang dapat patamaan or pilayan. Tama, no? Nag-iingat ang mga politiko na bank to bank ang korupsyon kasi makikita yun eh. May paper trail, right? Kaya ang korupsyon ang nakawan, even yung pagbabayad sa mga vloggers para walang paper trail, cash ang abutan, kaliwaan, physical cash. Hindi pwedeng sinend sa GCash mo, malalaman, teka, bakit may transaction ka na 1 million sa GCash? Or bakit may padala kang 1 million or 5 million sa Western Union? Or bakit may pumasok na pa? Mga kababayan, noong ako ay may bank account sa Pilipinas, I think meron pa rin kinwestiyon ng bangko nung malaki ang ibinayad ng YouTube sa akin. Bakit ang laki ng ibinayad? Kasi ang YouTube, mga kababayan, kapag mataas ang views, magsa-spike din yung bayad sa'yo. So, parang na-alerto yung bangko. Bakit ang laki ng, naalala nyo, nagkaroon ako ng, pinakita ko yun sa inyo eh. Umabot ng 100K ang ibinayad ng YouTube sa akin. 100,000. Hindi naman ganun yun dati. Kaya sinasabi ni Libag na wala akong pera, excuse mo. Ang dapat ko lang gawin, mga kababayan, magsipag sa pagba-vlog. Tamad lang talaga ako. Nakakapagod kaya ngumalngal. Right? Kaya ako isang beses lang ako nag-live. Gusto ko nga 2 eh. Yung iba nga ako mag-live, ang haba, di ba? Hindi ko care. Marupok. Pero kung sisipagan ko, mga kababayan, ang laki ng ibabayad ng YouTube. At dahil nga noong may pumasok na 100K sa bank account ko, kinausap ako ng bangko, baka mamaya nagagamit na for money laundering ang account ko. Sabi ko, hindi, bayad yan ng YouTube kasi mataas yung views ng mga vlogs ko. I think sinipagan ko, plus panahon yun ng nung mga rally. Di ba mga Pilipino nakaabang sa mga rallies? Kapag ang vlog ko rally, ang taas ng views. So, na-flag. So, hindi pwedeng bank to bank. Dahil may paper trail. Maalerto ang maaamlak ka ating. So, cash ang bayaran. Pero kung pipilayan nga ang cash, mabubuking ang mga nakinabang sa korupsyon or mga magnanakaw. This is not the holistic approach. I mean, this is not the only approach, but I would have to agree with Robin Padilla na isa ito sa pwedeng solusyon. Ang tanong ay sino ang susuporta kay Robin? Yun na lang. Mabuti pa si Robin, naiisip niya to. How about Bato? How about Bongo? How about Mangga? How about the other senators na dikit sa mga Duterte? Sa lower house kaya, may magsusuporta nito? Okay. Marami raw mga apektuhan. Unang-una yung mga politiko, alam naman natin yan, yun nga. Sa madaling salita, walang ligtas ang tinagong salapi, lalo na ang perang galing umano sa korupsyon. Correct. Ayon sa senador, dapat itong maging sigaw ng taong bayan sa mga kilos protesta. Kung gusto talagang wakasan ng katiwalian, putulin ang mismong perang pinanggagalingan nito or burahin sa circulation, no? Bagamat kinikilala niyang may maapektuhang sektor, iginiit ni Padilla na mas mahalaga ang malinaw na mensahe. Hindi dapat makinabang ang sinuman sa perang ninakaw sa atin. Ang panukala ay nagsilbing simbolikong hamon, isang panawagan na literal at metaphorical na sunugin ang ugat ng korupsyon. Ibig sabihin, hindi mo talaga literal na susunugin, sisilaban. Kundi metaphorical or figurative na itigil na ang circulation ng banknotes na inimprenta or yung may mga serial number sa interpretasyon ko na mula 2020 hanggang 2025. Kasi for sure, yun yung hawak ng mga kongresista. Tanggalan ng value, agad-agad. Dapat nga isigaw to ng mga Pilipino. Right? Para mabuking. For sure, matataranta ang mga yun na ilabas. Itatago ba nila yon? Pag nakita yung serial number, ay, wait, ba't ka meron ito? But of course, maapektuhan din po yung sa mga negosyante, yung ibang may mga savings na physical yung pera, hindi sa bangko, right?
o baka pati sila mapagdudahan. Paano nga ito mga kababayan? Mahirap 'tong ni Robin, eh. Pero would you agree, brilliant idea? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.